pesos worth of illegal drugs. So, I don't know. So sir, in all aspects, bagsak ho yung first year ni Presidente. Definitely, nung simula niyang nagpapatay siya ng mga Pilipino, doon pa lang, zero na siya. Hindi pwede yun eh. Presidente ka ng bansa eh. Dapat pinoproteksyonan mo sila eh. Kung nalihis man sila sa landas, ikaw ang nagtutuwid eh. Aalagaan mo sila dapat eh. Hindi mo sila papatayin. At sir, may report na yung sa first year niya, yung kanyang expenses sa foreign trip, parang 3 times higher compared dun sa previous administration. Ano yan? Contradicting ba yun dahil parang sinasabi niya na magiging gagastusin ng tama yung pondo? Eh, ako hindi naman kasi ako naniwala right from the very start eh. Marami lang kasi nagpapabola ng mga tao. Wala naman silang ginagawa. Ngayon sa Malacanang, wala naman ginagawa eh. How will life change dito sa ating bansa? How will life improve? Wala naman eh. Sir, almost 1 month na yung implementation ng martial law sa Mindanao. Sa tingin niyo, within 60-day period, mariresolve yung Mindanao crisis o there is necessity for extension? Ako ay maintain my position na with or without martial law, magagampanan at masasubdue ng AFP itong maute. Hindi ko mo nag-martial law ay nadagdagan ng powers yung AFP. Hindi, siya pa rin yun. So, kung gaano kalakas yung AFP, ganun pa rin ang lakas niya even with martial law. So, irrelevant. Ang sa akin dito, kung meron tayong national ID system, madali yan. Di ba? Kasi may biometric signature yun. Pero ngayon, bakit ayaw ni Duterte itulak itong national ID system? Tinulak na rin ito mismo ni General De La Rosa, pero ayaw ni Duterte. Bakit? Dahil ayaw nung mga komunista na partner niya. Di ba? Kasi lilit ang mundo ng mga komunista eh. So, ito yung kailangan sana natin to address hindi lang yung criminality, yung terrorism, insurgency, kung hindi pati yung delivery ng social services. Matatanggal natin yung leakages sa mga, let's say, doon sa conditional cash transfer, at itong sa ghost employees ng gobyerno, marami tayong masosolve dyan, pero ayaw nilang itulak yan. Cecil? Well, antayin natin within the next few months. Meron ng development dyan. Pero ma-elaborate ko siguro mamaya off the record. Oh. May ganun. So, si Presidente, sinabi niya na he will withdraw the government troops once daw na mag-decide ang Supreme Court na walang factual basis yung martial law declaration. Pero once daw na mag-irap uli yung violence, without consulting anyone, on his own, magdideklara siya ng martial law na parang copycat ng martial law during Marcos time. Pinapauna lang niya yan. Nagpapauna siya kung ano yung plano niyang gawin. Ganito si kung na-profile yun na siya ng maayos, nambobola siya sa iba't ibang aspeto, nagpapaasa siya, papangakuan niya para malinlang, guguluhin niya yung pag-iisip ninyo. Pero meron siyang isang trajectory na consistent. Itong eventually pag-i-install ng isang authoritarian government. Pinangako niya na ito nung campaign. Sinabi niya, susubukan kong mag-govern. Gagamitin ko lahat ng powers of the president for the first year. Pero pagka hindi ko ito magawa, mag-install ako ng revolutionary government. Yun ang sinasabi niya. I believe lahat itong direksyon na ito, patungo doon. Kasi hindi siya makagal. Ang feeling niya kasi,
hindi siya sanay eh. Doon sa Davao na nagdi-deal siya with the city council. Hindi, yung city council sa kanya rubber stamp 'yun eh, no? Tapos wala namang objective media sa Davao City. So walang nagpupuna sa kanya. Sa national government, nakita niya iba pala. Mas komplikado yung mga problema, mas komplikado yung mga institutions. Pero as president, you are bound to work within the system para masolusyonan yung mga problema using the institutions. Pero ayaw niya ng ganon. Being a narcissist, ayaw niyang nagre-reach out across the aisle, magkukumbinsi ng mga sektor na tama itong formula niya. Ang sanay lang siya yung maninindak. Sisindakin kayo. Tapos kung matakot ka, edi napadali yung trabaho niya. Pero pag hindi ka nasindak, hindi niya na alam gagawin niya kasi ang next na nasa political arsenal niya is ipapatay ka na. So ganun na eh. Ganun yung graduation niya eh. E ngayon pagka medyo hindi naman niya pwedeng ipapatay na lahat ng mga kumukontra sa kanya dahil nakatutok na yung buong mundo eh, sa atin eh. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Kaya nga, the only way out for him in his mind is to install a revolutionary government. So yan yung kailangan paggandaan ng taong bayan. Pag nag-declare ito ng revolutionary government, ano ang gagawin nyo? Titihayan na lang kayo o tutuwad na lang kayo? Di ba? So, yun yung challenge. Kasi sir, pag revolutionary government, wala nang magagawa ang Congress, ang Supreme Court? Wala na. Ipapasara niya yan. Sinasabi niya yan, di ba? Papasara niya yung Kongreso, papasara niya yung Senado, at Supreme Court. So, naghahanap lang siya ng argumento na gagamit na he will preserve the Republic, yung mga drama niya, na gano'n. Para masolve yung mga problema ng bayan. E teka, yung MRT nga, tsaka yung traffic, di mo masolve eh. Marami kasi nasabi dyan. Tsaka sa Davao City, sabi ko nga, yun dapat yung binalikan muna ng nating lahat eh. Hindi naman paraiso yung Davao City eh. Yung pinapangalandakan nilang, siya yung nag-ayos ang Davao City. Teka muna, hindi naman maayos eh. Di ba? Parang sabihin natin dito sa yung BGC, sasabihin nila, Lani Cayetano, sila yung gumawa niyan? Di ba? Hindi. Di ba yung private developers ang gumawa niyan? Ganon din naman dito sa Makati, ganon din yan. Hindi mga Binay yung gumawa niyan. Ganon, sa Davao, wala naman siyang vision eh. Wala naman siyang master plan. Yung mga tinayong mga establishment doon, tinayo lang ng mga negosyante yun. May ano ba ron? May peace and order ba ron? Hindi. It's one of the most dangerous places in the country. Number 1 sa murder, number 2 sa rape. Maya't maya, may magnet siya ng mga terorista. May traffic. Ang dami. Hindi siya, kumaga, it's just an ordinary city. So, yun yung, kung yung Davao City na 20 years mong hinawakan, hindi mo nga naayos, tas marami kasi sinasabi nga ayusin mo tong Pilipinas. Ako, simulat sa pool, nakita ko na yan, this guy is incompetent, wala siyang pwedeng magawa na maganda. Ngayon, maraming umasa, maraming pinasakay, ngayon, andito tayo. Hanggang kailan kayo mamumulat? Hanggang kailan kayo magpapabola? It's up to you. Pero itong pag-open ng Kongreso, itutulak nila yung pag-increase ng mga buwis. Pati sa 3-in-1 coffee, pati sa LPG, soft drinks, lahat. Ngayon, hindi lang kayo pinapatay ng diretsyo, papatayin pa kayo dahan-dahan sa hirap ng buhay. Okay, Mean. Sa akin kasi, being part of the legislature, I believe merong powers of contempt yung
legislature. Pero we have yet to encounter a situation na kinumpel ng korte. Yun, ano. So, I am ambivalent about the situation dyan ngayon dahil constitutional crisis, it's one of the things na hindi na determine ng constitution. Probably mareresolve yun ng Supreme Court kasi siya yung ultimate arbiter. Sa akin kasi, kung may basis yung kanilang pag-contempt, dapat, ano yun, hindi rin pwede questionin. Di ba? Pero, I don't know. To be honest, ambivalent ako. Sir, okay, siya. Sir, recently, dinismiss ng Ombudsman yung treason case against you and former President Noynoy Aquino. Do you think isa sana yun sa gusto sana magamit talaga na administrasyon laban sa inyo? Definitely. Isa yan doon sa mga tinutulak nila na kaso. Ang problema nila, ang basis lang nila doon is propaganda eh. Talagang kaya nga walang kalaman-laman, ano? And it was very easy for the ombudsman to dismiss it kasi ang basis niya is yung mga PR, yung mga black propaganda nung mga nakalabang ko sa politika. So ito sila, naniwala sila doon. In fact, yung Brady Notes, ako nga mismo nagsasabi, ilabas niyo yung Brady Notes eh. Di ba? O ngayon, secretary na si Cayetano, ilabas niya yung Brady Notes para magkaalaman. Di ba? Kasi yung binasa ni Senator Enrile dito, hindi Brady Notes yun eh. Enrile Notes yun eh. Siya yung nagbabasa nun eh. Hindi yun eh. So better yet, ipatawag natin yung si Ambassador Brady tsaka yung Consul General doon na siya yung nag-take down ng notes. So, I'm so confident. Walang kakwenta-kwentang kaso yun eh. Biruin mo, bakit nagne-negotiate doon kung ibibigay mo rin lang? Di sana, wag ka na lang mag-negotiate. Di ba? Tapos binenta ko raw, paano ko ibibenta yun? Ano ba yun? Deed of sale? Ano yan? Hindi mo maintindihan. No? It's so absurd. Pero marami naniwala, no? Kasi very, nga yung propaganda na yun. Pero ito, hopefully, this will put a stop to that. Okay, siya. I would support yung bill ni Senator Villanueva about fake news. Dahil ano to nakakalinlang eh, 'di ba? So maganda nito with this kung maisasabatas natin 'yan. Ngayon, babalik yung attention natin dun sa yung mainstream media. Kasi kayo, you stand on your own merits sa inyong credibility. So yun dapat. Itong mga to hindi. Ginawa mo lang yung website. Tapos i-spread mo na. Yun. No more? Okay. With that, thank you very much, Senator. Ay, meron pa siya. One more. Sa akin, supportive ako doon sa ganung panukala. Matagal na yan eh. In fact, lahat dito ng senador supportive doon sa ganung mga proposition. Kasi itong renta na lang dito, I believe, umaabot siya ng mga 600, 800 million per year. So, isang building na yan eh. Di ba? Hindi. Kasi yung Makati Parking Building, mahal eh.
So, anyway, I support yung bill na yon. Yeah. Iconic. World class. Pwede. Sa akin, magbigay ng